Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, breaking news, paktay na. Grabe to, BP Sara sumabog na PBBM administration. Binulabog na. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy TV. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Alright mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, si Senator Risa Hontiveros, gaya-gaya naman po sa House of Representatives. Siyempre, hindi magpapadaig. Katulad po ng pagsakay niya kay Castro sa mga congressman doon po sa usapin ng CIF ni Vice President Sara Duterte. Ngayon na naman po, meron na naman po siyang bagong sinakyan. Ito naman pong resolution. Wala ka ba talaga originality, Risa Hontiveros? Resolution urging the Executive Department to cooperate to the ICC. Yan po pag-uusapan natin. Pag-uusapan din po natin ang pinakatampok na usapin po ngayon, ang pagtaas ng presyo ng itlog. At nakakatuwa po, no? Huwag naman nakakatawa, nakakatuwa po na pinag-uusapan po ng mga congressman at ng ating napakahusay na speaker ang solusyon po sa presyo ng itlog. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Alam po ninyo, nakakatuwa na po, no? Yung mga nangyayari talaga sa lipunan. Wala na po bang nilulutas? Ang pangunahin po bang problema ng Pilipinas ngayon ay si Duterte? Hindi nga. Tanungin lang po natin itong mga mambabatas natin, no? Ang Pilipinas po ba ngayon ay napaka-advanced na, no? Wala na po tayong suliranin. Tuloy-tuloy ba ang ating mga programa, lalo na po yung build? Napunduhan na po ba yung mga build nang umalis tayo sa China? Wala na po bang problema ng kahirapan, no? Krimen ba natin normalidad na? Wala na pong krimen? Hindi na ba bumalik yung mga kriminalidad sa Pilipinas? Kumusta ba ang Pilipinas? Duterte lang ba talaga ang pinagkakaabalahan natin? No? Antindi, no? Parang nilikha kayo, hindi sila maka-move on, no? Pero ito lang po, meron lang po muna tayong babasahin na isang tweet. Galing po sa isang Marcos loyalist dito sa Twitter. Ganito po ang matatawa ka kasi hindi pa nila napapabagsak ang mga Duterte. Ganito na usapan Tignan po ninyo Patawa talaga itong mga to bago natin isa-isahin. Sabi po nitong Marcos Makapili, ito ay Marcos loyalist. Ang Dadilawan and Makabayan may appear aligned with the Marcos loyalists in wording of the DDS and the Duterte mantra. But we should know that this group, similar to the DDS, will just stab us in the back once they have achieved their agenda. Let us not delude ourselves. Intindi, no? So, umaamin kayo na meron pala talaga kayong unholy alliance with the Dilawan and Makabayan, no? At winawarningan niya po yung mga kapwa niya Marcos loyalists, no? Na mag-ingat po kayo dahil pag natamo na nila yung kanilang hinahangad, yung hinahangad nila na mabura, yung hinahangad nila na mapabagsak yung popularidad ng mga Duterte, mag-ingat daw yung mga Marcos loyalists dahil sasaksakin din sila patalikod nitong mga Dilawan at Makabayan. Grabe, no? Ang sarap po talaga ang sarap po nilang maging kaalyado, no? So yan po mga karibin natin, no? Yan po yung tinatawag nating mga traidor, diba? Pag sinaksak ka po sa, diba, sa talikuran mo, ibig sabihin po yan, traidor mga karibin natin. So kaya po talagang dapat mag-ingat, no? Dito sa mga pagtitiwala, no? Sa paniniwala, dito sa mga Makabayan Black, sa mga Dilawan, mag-ingat po kayo sa inyong paniniwala sa kanila at pagtitiwala.
Sapagkat sabi nga ni Sir Badong mga ka-review natin, baka isang araw, saksakin na lang kayo ng patalikod mga ka-review natin. Ibig sabihin po trahido rin po kayo kasi may mga lahing ahas po yan. Diba? May mga lahing ahas po yan mga ka-review natin na kung saan pagtatrahidoran ka talaga mga ka-review. Hindi pa paalala lang natin, hindi pa po kayo nagtatagumpay sa kagustuhan ninyo sa mga Duterte. Buhay na buhay pa po ang mga Duterte, no? Hindi pa po kayo nagtatagumpay na mapabagsak ang popularidad ng mga Duterte. Nagwa-warningan na sila. Huwag tayo masyadong magpakatiwala dyan sa mga kakampi natin laban sa Duterte. Baka saksakin tayo sa likod niyan. Duterte pa talaga na naksaksak. Ibig sabihin, yun yung sa unit team. Si Sara Duterte pa talaga na naksak sa likod. Ganun ang pakiramdam niyo. Anyways, syempre, lalaban naman tayo. Kanina po, ito po, simulan na natin. Ito po, ito muna, yung sa itlog muna. Alam niyo, nakakatawa po itong mga congressman. Dahil ito, may balita pa talaga Binalitaw niyo pa talaga yung solusyon niyo. Ang pinag-uusapan po, ganito po, di ba? Ang angal ni Rendon, salamat kay Rendon, kahit papano, siya yung, kasi masyado na tayong political lahat. Hindi naman ako namimili ng itlog lately. Hindi ko nga maubos-ubos yung binili kong 100 ng itlog dito sa bahay. Hindi ko po alam kung ano na presyo ng itlog ngayon, no? Pero kung umaangal na si Rendon, malamang mataas na presyo ng itlog. Okay, ang solusyon ng mga to, kung umaangal po yung mamamayan sa taas ng presyo ng itlog, dapat ang pinag-iisipan ninyo, total, gusto nyo makialam, di ba? DTI dapat na problema yan. O tsaka agriculture. Dapat sila yung mga nagsasalita kung paano lulutasin yung pagtaas ng presyo ng itlog. Simple lang sinabi ni Rendon. Wala naman tayo nababalitaan kakulangan ng itlog. Wala rin tayo nababalitaan ng avian flu. So walang dahilan para tumaas yung presyo ng itlog. Hindi po ba simpleng ano lang yan, no? Paninita lang. Bakit tinataasan yung presyo ng itlog? Akala mo yung gagawa nila ng paraan, yung hihigpitan. Baka mga ka-review natin, ito opinion lang baka mga ka-review natin ni pati itlog ay hinuhoard na at may mga smuggle ng mga itlog din mga ka-review ngayon. Nako talagang medyo na tayo ngayon sa mga hindi lang bigas mga ka-review, pati itlog tinitira na nila. Alam niyo po ba yung itlog mga ka-review natin parte na po yan ng ating agahan, di ba? Hindi ko alam mga ka-review natin kung anong nangyayari ngayon, no? Sa agriculture natin. Yung mga basic na needs natin, mga ka-review natin, siya po ang tumataas sa mga presyo. So, mapapaisip ka rin mga ka-review natin kung coincidence lang ba ito mga ka-review natin? Kasi dati naman, di ba? Dati pa naman, may inflation na, pero bakit ganito? Hindi naman ganun kataas yung mga basic needs natin. Yung tumataas lang noon mga ka-review natin yung mga hindi na medyo kailangan ng masang Pilipino. Pero ngayon mga ka-review natin parang ewan ko ba, pero yung naiisip ko talaga pahirap po ngayon, no? Pahirap ng pahirap. Ewan ko lang kung ako lang mga ka-review nakakaramdam kasi yun po yung nararamdaman ko ngayon Pahirap po ng pahirap ang buhay mga ka-review natin, no? Sapagkat pataas po ng pataas yung mga basic needs ng masang Pilipino. Alamin natin, maglalagay tayo ng suggested retail price, etc. Di ba? Kasi akala ko matapang sila magsasalita ng gano'n. Ano po pinag-uusapan ng Kongreso at saka ni Speaker? Ayan, no? House Speaker Martin Romualdez says, there is a need to balance the interest of the sellers and consumers when it comes to the... tama nga naman, ibabalanse. Ano po yung ibabalanse? Speaker, yan po ba yung tungkol po sa presyo ng bilihin? Presyo ng itlog? Ibabalanse ba yung pagtaas ng presyo at yung kagustuhan ng mga nagtitinda na mataas ang presyo at ang kagustuhan ng mamimili na mababa? Kayo magbabalanse? Pakinggan po natin kung ano ibabalanse. Sellers and consumers when it comes to the suggestion. May suggestion sila. Ano ang suggestion? Suggestion of a certain house member to sell eggs by the kilo. Ang pinag-uusapan po nila, hindi po kung paano mapapababa yung presyo ng itlog. Kung ito po ba ay ibebenta ng per kilo o per peraso. Mantakin ko pong isipin, no? Nako ano po connection, no? Alam nyo mga ka-review, nako matindi ito mga ka-review
Hindi na pala piraso ang itlog, ha. Nako, matindi talagang utak ni ng House of Representative, no, mga karibin natin ng Kongreso. Kinilo na po ang itlog. Alam nyo mga karibin natin, wala naman pong negosyante na magpapalugi, no, mga karibin natin, no. Ang palagi namang lugi dyan, yung mamimili. Aba, isipin mo kung kinilo ng, di maganon rin yun eh. Diba? Kasi kung ilang piraso yung nandun mga karibin natin, malamang sa malamang, ha? I-divide lang yun kung ilang piraso yung 1 kilo. Tapos ita-times nila kung magkano yung bawat isa. Ganun din mga karibin natin, di ba? Kasi alam naman po natin na walang, as long as walang batas, di ba? Na babaan ninyo yung mga presyo, wala pong mangyayari dyan kung gagawin nyo lang kinilo. Paano yung makakapal yung yung shell, mga ka-review, di ba? Yung shell ng egg, mga ka-review. Paano kung makapal? Mas makapal pa sa laman. Di nalugi na yung mamimili, mas lalong nalulugi na. Ano ba to? Ano bang nasa isip ninyo mga ka-review natin, ha? Kayo po ba mga ka-review natin, ipapayag po ba kayo na kinilo na, per kilo na ang itlog sa Pilipinas? Nako. Presyo, pag binenta po ba yan ng per kilo, bababa po ang presyo ng itlog? Pag yan ba'y binenta ng per piraso, bababa po ba yung presyo? Tama yung paliwanag nyo eh. Tama naman yung paliwanag ni speaker. Kaya kailangan daw balansein kasi nga, etc. No? Dahil yung mga mamimili naman daw, tingi-tingi lang kung bumili na itlog, hindi naman per kilo. Tama po yun eh. Pero hindi po yan yung pinag-uusapan. So ang gusto nilang i-resolve paano ibebenta yung itlog? Per kilo ba o per peraso? That's the kind of leadership na we are expecting. Okay mga ka-review natin. Pag per kilo mga ka-review, wala lang shell. Yung lang, egg white at saka yung egg yolk mga ka-review natin. Yun na lang, no? Okay rin nga. Pero ang tanong mga ka-review natin, kung ikaw isang, di ba? Isang normal na Pilipino, no? Bibili ka. Tapos per kilo, mga ka-review natin, siyempre, diba? Masisira lang yon pag ganun. Diba? Pag hindi mo naubos, kailangan mong ubusin yung, sa bagay mga ka-review, no? Makakatipid na rin kasi hindi ka naman bibili ng per kilo. Pero ang tanong mga ka-review natin, papayag bang, yun nga lang eh. Sa bagay, nung dati dito mga ka-review natin, may per kilo dito. Nagbebenta ng per kilo sa amin. Yun nga, mga egg yolk at saka egg white. Kaso nga lang, mga ka-review natin, yung mga damage lang po yun, no? Pag nag-harvest po sila, yung mga damage na itlog, binibenta po nila ng per kilo. No? Yun po yun eh. Ngayon, kung per kilo na, edi magbabasag tayo ng mga itlog nito. Nako po. Dito po sa mga tao na to. Alam niyo yung ibig, ganyan po, usapang itlog pa lang po yan. Yung out of touch ka, no? Ano bang problema namin kung per kilo yan o per piraso? Ganun din ang suma total niyan. Ang gusto namin, murang itlog, hindi po yung per kilo at per kilo o per piraso ang bentahan. Yun po ang gusto nilang i-resolve. Kung ibebenta ba ng per kilo o per piraso. Tanungin nyo, bakit sinabi ng presidente ngayon na itutuloy niya yung mga ginawa ni Pangulong Duterte? Kung napakasama ng mga pinagagawa. NTFL ka, pasasamain, no? Wala na. Hindi NTFL ka kang solusyon. Maiiyak ka na lang eh. Maiiyak ka na lang sa awa sa mga Duterte. Maiiyak ka na lang sa galit. Maiiyak ka na lang para sa mga susunod na henerasyon na hindi nakaranas ng pamumuno ng mga Duterte. Hindi Oo nga po mga ka-review natin, no? Eto, personal po itong opinion mga ka-review natin Pero iba pa rin kasing Duterte mga ka-review natin, no? Kung magsalita, talagang maramdam mo bilang isang masang Pilipino, maramdam mo po yung ginagawa nila para sa taong bayan, 'di ba?
Ngayon nga po mga karibin natin hindi ko po ramdam yung pagmamahal, no? Pagmamahal ng administrasyong ito sa masang Pilipino. Sa atin lahat, mga karibin natin, no? Ano po bang ginagawa ngayon ng gobyerno, no? Ng administrasyong ito na talagang para talaga sa atin, mga like for example, mga karibin natin yung ginawa ni PRRD, mga karibin natin na yung libre na yung pag-aaral sa mga university, di ba? At saka may allowance pa yon, mga karibin natin. Parang ganun ba? Parang nararamdaman mo na talagang ikaw talaga yung pinagsisilbihan. Tayo talaga yung pinagsisilbihan ng administrasyon or ng gobyerno, di ba? Parang ramdam mo na ganun. Well, hindi ko pa ramdam. Ewan ko lang sa inyo mga karibin natin kung may nararamdaman kayo na ganun. Na mahal tayo ng gobyerno, di ba? Parang ganun ba? Kasi parang ang layo ng ang layo ng loob ng gobyerno natin ngayon sa atin, mga ka-review. Hindi ko na alam kung ako lang, kung ikaw ba na nanonood ngayon, ganun din, no? Medyo kasi ganun ang ganun po yung parang may gap na nangyayari or may gap na diyan, mga ka-review natin, na hinahadlangan nila yung gobyerno tapos may connection ba sa atin, mga ka-review? Baka kasi ito kasi naisip ko, mga ka-review natin, di ba? Baka kasi yung may connection lang sa ngayon, mga ka-review, or yung pinagsisilbihan lang ngayon yung mga nasa taas lang, di ba? Kasi may level naman yan. Tayo, yung pinakamarami, yung mga mahihirap talaga, yung middle class at saka higher class, di ba? May mga ganun, di ba, sa baka yung naisip ko lang, ito, opinion lang naman to, mga ka-review natin, ha? Baka lang po yung natutuwa lang sa gobyernong ito, mga ka-review, sa administrasyong ito, yung mga nasa taas. Kasi yung mga nasa baba, hindi naman ramdam Hindi po ramdam nila yung, di ba? Umaahon tayo, di ba? Yung mga report natin, mga ka-review natin, no? Yung mga report na nababasa natin, malago na raw ang ekonomiya ng ating bansa. Oo. Kahit may inflation, mga ka-review natin, malago na po ang ekonomiya, no? At naungusan pa natin yung China at saka yung mga ibang mga upper class na mga country, di ba? Higher class. Oo. Yun yung po sa report, pero hindi ko alam bakit ganun, bakit nagrereklamo ang mga tao, di ba? Kung ganyan na tayo ngayon ka-asenso, di ba? Yun nga po yung naisip ko, yung baka dito lang sa taas yung masasaya, ha? Unlike po nung kapanahonan ni PRRD, mga ka-review natin, kahit ikaw na nanonood ngayon, naramdaman mo siguro na may gobyerno na tumutulong nung mga kapanahonan yun, no? Well, anyway, mga ka-review natin, ano naman po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, alright? Alright, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Salamat po, Balitang Pinoy TV.